Kabisado na kita. Ito ay nakakakilabot na kwento tungkol sa isang taong alam ang bawat kilos mo. Kahit hindi mo siya kilala, hindi siya multo, hindi siya alamat, pero kabisado ka na niya. Isang gabi, pauwi na si Leo mula sa overtime sa opisina. 2:00 na ng madaling araw at halos wala ng tao sa daan. Habang naglalakad papunta sa inuupahang apartment, napansin niyang may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang kay Leo. Naramdaman niya ang malamig na hangin habang pinabilis ang lakad. Sinubukan niyang huwag pansinin ang lalaki. Pero nang lumampas siya rito, may mahina siyang narinig. "Alam ko ang address mo." Biglang napalingon si Leo. Wala na ang lalaki. Kinabukasan, napuno ng balita ang social media tungkol sa isang nawawalang lalaki sa parehong kalsadang dinaanan ni Leo. Ang kuha sa CCTV ang huling litrato nito. Naglalakad ng mag-isa bago tuluyang mawala sa frame. Walang anino ng ibang tao sa paligid. Kinagabihan, hindi mapakali si Leo. Inisip niya kung may kaugnayan ba ang lalaking nakita niya sa nawawalang tao. Pero baka nagkataon lang. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula sa hindi kilalang numero. "Bakit hindi ka sumasagot?" Napalunok siya. Sino to? Hindi siya nag-reply. Ilang minuto lang, may isa pang dumating na mensahe. "Alam kong gising ka pa, Leo." Napatras siya. Paano nalaman ng sender ang pangalan niya? Sino ang tao ito? Biglang may kumatok sa pinto niya. Mahina lang, pero sapat para patayuin siya sa kama. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang peephole. Walang tao. Kinabukasan, nagdesisyon si Leo na baliwalain ang mga nangyayari. Siguro napapagod lang siya at nagkakaroon ng paranoia. Nang buksan niya ang laptop, napansin niyang may bagong friend request siya sa Facebook. Ang account name, Kabisado na Kita. Biglang nag-pop up ang messenger. "Good morning, Leo. Ang ganda ng suot mong itim na shirt." Napatingin si Leo sa sarili niya. Nakaitim nga siya. Naghanap siya sa paligid. Sinilip ang bintana. Wala namang tao sa labas. Dumaan ang mga araw pero lalong lumala ang sitwasyon. Nagsimula nang magkaroon ng mga kakaibang posts sa social media. May isang anonymous account na nagpo-post ng mga litrato ng apartment ni Leo. Hindi siya kasama sa larawan, pero halatang kinunan ito mula sa labas. Dahil sa takot, lumipat siya ng inuupahang bahay. 2 linggo siyang hindi nakatanggap ng mensahe. Akala niya tapos na ang lahat. Hanggang isang gabi sa bagong apartment niya, may natanggap siyang email. "Kahit saan ka lumipat, kabisado na kita." Kasama ang isang larawan. Siya, nakatulog sa kama. Kinunan mula sa taas. Nataranta si Leo. Paano nangyari ito? Wala siyang CCTV sa kwarto. Sarado ang lahat ng bintana at pinto. Tumawag siya sa pulis, pero wala silang nakitang ebidensya ng break-in. Ang sabi lang nila, baka raw napagod lang siya at nag-i-imagine ng kung ano-ano. Kinagabihan, nagdesisyon siyang gisingin ang sarili gamit ang kape. Kailangan niyang malaman kung paano nangyayari ito. 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa tunog ng kanyang cellphone. May tumatawag. Hindi nakarehistro ang numero. Pinatay niya ito, pero ilang segundo lang tumawag ulit at ulit.
Sa ikalimang beses, sinagot niya. Walang nagsalita sa kabilang linya, pero may narinig siyang mahina, parang may bumubulong. Andito na ako sa loob. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Kinabukasan, walang sumagot sa mga tawag ng mga katrabaho ni Leo. Hindi rin siya pumasok sa opisina. Nang puntahan siya ng landlord, nakita nilang naka-unlock ang kanyang apartment. Wala na siya. Ang natagpuan lang ay ang kanyang cellphone, nakapatong sa lamesa. Bukas ang screen. Isang recording ang nagpi-play. May tunog ng mabagal na paghinga at isang bulong. Huli ka na. Sa sumunod na mga linggo, may bagong kwento ng pagkawala sa parehong lugar. Lahat ng biktima nakatanggap muna ng friend request.